Natapos tayo kung saan ay inutos ng ating bida sa pusa na ibalik si Francia kung saan mang lupalop man ito nagmula, dahil pupuntahan niya muna ang Sword of Insanity upang tignan ito. Makalipas ang ilang sandali ay nasa harap na ni Juyok ang espada at muli na itong nagpapalabas ng mana, at ngayon ay alam niya na kung sino ang nasa loob nito. Pagpasok niya sa mental realm nito ay tumambad sa kanya si Demented na kasalukuyang nakaluhod. Matapos nito ay masaya siyang bumati sa kanyang master at sinabing matagal na rin nang huli silang nagkita. Habang nakatingin si Juyok sa kanyang disciple ay hindi niya maalala ang pangalan nito matapos ito maging constellation. Sapagkat ayaw niyang tawagin ito sa binigay niyang palayaw dito at naisip niyang ano kaya ang nasa isipan niya ng mga panahon na iyon at binigyan niya ito ng alias na Demented. Subalit kung titignan sa pagkatao nito ay bagay na bagay ito sa kanyang disciple. Napansin naman ng constellation na tila napaisip ang kanyang master kung ano ang itatawag sa kanya, kaya't iminungkahi niyang maaari siya nitong tawagin sa binigay nitong pangalan na Demented katulad ng dati. Pumayag naman si Juyok sa nais nito at mabilis niyang inutos na maaari na itong tumayo, na itanong niya rin na bakit pinili nito ang isang espada bilang kanyang divine artifact, dahil sa pagkakatanda niya ay tanging kamao lamang ang ginagamit nito. Nakangiti namang ipinaliwanag ni Demented, na dahil espada ang palaging ginagamit ng kanyang master kaya't napili niya ang Red Molar, naisip niyang maaari siyang gamitin ito, at kung mangyayari ito ay ito na ang pinakamalaking gantimpala na matatanggap niya sa kanyang buong buhay. Naintindihan naman ito ng ating bida, ngunit ipinaliwanag niyang nakuha na niya ang Sword of Enlightenment, kaya't sa ngayon ay hindi niya kailangan ng espada, subalit pag nagkaroon siya ng pagkakataon ay susubukan niya itong gamitin. Dahil sa narinig ay makapagdamdaming nagpasalamat ang constellation na halos maiyak pa sa sobrang tuwa, matapos nito ay bumalik ang eksena 300 taon na ang nakalipas, habang nakayuko ang batang constellation sa harap ng ating bida ay nagtataka siya kung ano ang problema ng batang ito. Habang basag ang pagmumukha ay sinabi nito kay Juyok na nais niyang matuto ng martial arts upang maghiganti sa mga taong gumulpi sa kanya. Hindi nagtagal ay lumabas si Cookie at tinawag niya ang kanyang master upang kumain. Dito ay nakita niya ang isang bata na kausap ng kanyang master at nagmamakaawa ito upang magpaturo ng martial arts, ngunit mariin itong tinanggihan ng ating bida dahil wala raw siyang panahon upang turuan ito. Hindi naman naniniwala si Demented dito dahil kung gayon ay para saan pa raw ang signboard na nakasulat sa tarangkahan nila. Paliwanag ni Juyok na ang kanyang mga disciple ang naglagay ng bagay na yun. Saad pa niya na bagamat binabalak niyang gumawa ng isang martial arts institute balang araw, sa ngayon ay hindi pa siya maaaring kumuha ng bagong disciple, dahil sa narinig ay labis ang pagkadismaya ng bata, dahil hindi niya na alam ang dapat gawin, halos ang lahat ng martial arts school ay napuntahan na niya at maliban sa ating bida ay wala man lang kumausap sa kanya. Dahil sa desperasyon ay mabilis siyang lumuhad at malakas na inihataw ang kanyang ulo habang nagmamakaawa sa ating bida na turuan siya nito ng martial arts. Dahil sa nakita ay labis ang pagkataranta ni Juyok at sinabing pumapayag na siya sa nais niya basta't itigil lamang nito ang kanyang ginagawa. Nang marinig ito ay labis ang tuwa ng batang Demented, dahil hindi nasayang ang kanyang mga ginawa, naisip naman ni Cookie na dapat ay gawin niya din minsan ang ginawa ng bata upang mapagbigyan ng kanilang master ang kanyang request, habang si Dummy at Scaredy naman ay nabahala dahil tila seryoso si Cookie sa kanyang sinabi. Tila sumakit naman ang ulo ni Juyok dahil kakaibang mga bata ang nakakasalamuhan niya ngayon. Dahil ang una ay ang batang nais bumuo ng sariling sword technique at nais makipaglaban sa kanya. Ngayon naman ay isang batang nangungulit upang matuto ng martial arts. Kaya't pinaliwanag ng ating bida kay Demented na hindi kasing dali nang iniisip nito ang martial arts na matututunan niya lang sa loob ng isang gabi. Subalit nakaisip siya ng paraan upang bigyan ito ng halimbawa kung ano ba talaga ang martial arts. Kaya't sinabi niya sa bata na dalhin siya nito sa mga taong gumulpi sa kanya. Matapos nito ay lumipat ang eksena sa 3 itlog na nakatayo sa gilid habang hawak ang isang supot ng pera, hindi sila makapaniwala na may ganitong kadaming pera ang isang hamak na pulubi. Sinabi naman ng isang lalaki na hindi nila inaasahan na lalaban sa kanila ang bata, kaya't sa tingin niya ay kulang pa ang ginawa nilang panggugulpi dito. Hindi nagtagal ay dumating na si Juyok kasama si Demented at itinuro nito ang 3 itlog at sinabing ang mga ito ang gumulpi sa kanya at kumuha ng kanyang pera. Napansin naman ng 3 ang pagdating ng ating bida at nakilala rin nila ang batang ginulpi nila kanina, kaya't sinabi ng isa na matapos raw nitong matalo ay may gana pa raw itong humingi ng tulong sa iba.
Subalit galit na sinabi ni Demented na kung wala ba raw silang kahihiyan, dahil bukod sa matatanda na ang mga ito ay pinagtulungan pa nila siya upang makuha ang kanyang pera, hindi naman nagustuhan ng lalaki ang sinabi ng bata kaya't akma na niya itong aatakihin. Ngunit bago pa man niya ito nagawa ay kaagad siyang pinigilan ng kanyang kasama, at winikang parang pamilyar sa kanya ang lalaking isinama ng bata, hanggang sa napagtanto niyang ito ang Grandmaster ng Martial God Sect. Sinabi ng kalbo na narinig niyang sa lugar nila nakatayo ang sect nito, bagamat opisyal ng sekta ito ay hindi ito tumatanggap ng disciple, at puro kababaihan lamang ang disciple nito, at tinawag pa nila ang sect na grupo ng mga weirdo, dahil dito ay makikitang unti-unti nang naiinis ang ating bida sa mga pinagsasabi ng tatlo. Mayabang pa na sinabi ng tatlong itlog na puro haka-haka lamang ang patungkol sa lakas nito, subalit wala naman daw palang espesyal dito. Sinabi ng isa na alam naman nitong mahirap ang buhay kaya't kinuha lang nila ang para sa kanila, kaya't bilang nakatatanda ay pipigilan ba daw sila nito dahil gusto lang nilang mabuhay. Ipinaliwanag ni Juyok na kapag mali ang kanilang ginawa ay dapat niya itong itama, at maging noong kabataan niya ay isa rin siya sa nasa laylayan ng lipunan na gutom ang inaabot araw-araw, subalit mas pinili pa rin niyang maghanap ng maayos na trabaho kahit na gaano kahirap. Subalit hindi siya katulad nila na mas pinili pang manloko at magnakaw ng pera sa ibang tao. Aminado siyang ginusto niya rin mapadali ang pagkita ng pera subalit kapag ginawa niya yun ay mawawala ng saysay ang mga pinaghirapan niya sa maayos na paraan kaya't hindi niya ito ginawa. Kaya't kung sapat na daw ang mga narinig nito ay ibalik na daw nila ang pera at kapag ginawa nila yun ay wala siyang gagawin sa kanila at kung hindi naman ay bibigyan niya ng leksyon ang mga ito gamit ang kanyang kamao. Matapos nito ay tila nakonsensya ang isa sa tatlong itlog at sinabi sa kanyang mga kasama na hindi na niya kaya pang magpatuloy, nang makita ito ni Juyok ay nasabi niyang kahit papano ay may utak ang isang yun, hindi katulad ng dalawang naiwan na kasing laki na nga lang ng munggo ang mga utak ay hindi pa ginamit. Matapos nito ay tinawag ng ating bida ang atensyon ni Demented at sinabing manood itong mabuti, dahil ipapakita niya dito kung ano ang tunay na martial arts. Habang abala ang dalawa ay biglang umatake ng suntok ang isa sa dalawang itlog at sinabi kay Juyok na tigilan na nito ang pagpapanggap na malakas, gayunpaman ay wala siyang kahirap-hirap na pinabaliktad ng ating bida, sabay binigyan nito ng isang malakas na suntok sa sikmura na siguradong hindi niya malilimutan. Nang makita ito ng isa pang itlog ay hindi siya makapaniwala na mabilis lamang napatumba ang kanyang kasama, subalit labis ang kanyang gulat nang mapunta ang ating bida sa kanyang likuran at tinanong siya kung ano ang tinitignan nito. Subalit bago pa man siya makasagot ay malakas na nagpakawala si Juyok ng isang suntok sa kanyang tagiliran, na nagresulta sa kanyang pagtalsik ng malayo. Matapos ang bakbakan ay sinabi ng ating bida sa bata na ang pinakita niya ay basic lang ng martial arts at gamit ito ay madali lamang niyang matatalo ang isang tao ng walang kahirap-hirap, dahil sa narinig ay hindi naman makapaniwala si Demented na ito pala ang kayang gawin ng martial arts. Kaya't napagpasyahan niyang kalimutan na ang paghihiganti at mabilis itong lumuhad sa harap ng ating bida, sabay winika nitong sanay tanggapin siya nito bilang kanyang disciple, na mabilis din naman sinang-ayunan ni Juyok. Hindi nagtagal ay bumalik na ang ating bida sa tunay na mundo mula sa mental realm ni Demented, hindi pa rin siya makapaniwala na espada ang pinili ng kanyang disciple, dahil lamang sa ito ang pangunahin niyang sandata, kaya't kung may pagkakataon ay gagamitin niya ito sa magandang paraan. Maya-maya lamang ay dumating ang pusa matapos nitong ihatid si Francia sa Germany at tinanong siya ni Juyok kung ano ang nangyari sa lakad niya. Ipinaliwanag nito na dahil sa mga nangyari ay binawi ng King of Knights ang pinahiram nitong ability kay Francia. Tanong pa ni Juyok kung wala na ang kapitan ay ano na ba raw ang nangyari sa Hosted of Knights. Winika ng pusa na matapos ang ginawa ng kanyang mga disciple ay sumuko na ang constellation sa mga ito, kaya't simula ngayon ay may kakayahan na ang ating bida na magbigay ng utos sa Hosted of Knights. Dahil sa narinig ay naintindihan naman ito ni Juyok at sa ngayon ay ang kailangan niya na lang gawin ay hanapin pa ang isa niyang disciple. Sa kabilang banda, lumipat ang eksena kung saan ay ipinatawag ng Labyrinth Master ang Spear King at Sword King upang magtanong kung ano na ang nangyari sa mga hangal na ipinadala nila sa mortal na mundo. Wika ng Sword King na ang halos sa kalahati ng mga ito ay naroon pa rin, subalit habang tumatagal ay unti-unting bumababa ang bilang ng mga ito, kaya't sa palagay niya ay lumakas na ang mga tao sa mundo. Dahil nagawa ng mga itong matalo ang mga pangalang ipinadala nila, lalo't mga nagmula ito sa ikalawang palapag ng tower, subalit ang lubos niyang ikinababahala ay hindi pa rin bumabalik ang mga espiritu ng mga natalong constellation.
Nang marinig ito ng Spear King ay naalala niya ang pag-uusap nila ng gabay, winika nito sa kanya na tutal ay may kasunduan na sila ay sasabihin niya dito ang isang sekreto. Saad pa nito na hindi ba't sa ngayon ay walang kakayahan ang Labyrinth Master na bantayan ng buo ang isang labyrinth, at umaasa lamang sila sa bagay na ito upang makakalap ng impormasyon o nagtatanong lang ito kung ano na ang nangyayari. Sinabi ng Spear King na dati ay mayroong isang constellation na nagbibigay sa kanila ng mga impormasyon, subalit nang nawala ito ay tanging sa bilog na bagay na lamang na ito sila umaasa, saad naman ng gabay na ang constellation na tinutukoy ba nito ay ipinadala nila sa mortal na mundo upang mapabilis ang pagsasakatuparan ng kaguluhan, dahil sa narinig ay nagulat ang Spear King kung paano nito nalaman ang tungkol dito. Subalit sinabi ng babae na tsaka na lamang niya ito ipapaliwanag, ang mahalaga ay ang dahilan kung bakit siya nandito. Ito ay upang linlangin ang Labyrinth Master sa pamamagitan ng pagmanipula sa impormasyon. Dahil hindi magtatagal ang mga hangal na ipinadala nito sa mortal na mundo ay maglalaho ng sabay-sabay. Nagtatakang tanong ng lalaki kung paano mangyayari ang sinasabi nito gayong alam naman nila kung gaano kalakas ang mga constellation na ipinadala ng Labyrinth Master, maliban na lang kung sandamakmak na malalakas na contractor ang ipapadala nila. Subalit labis ang kanyang gulat nang sabihin ng gabay na isa lamang ang ipinadala nila upang lipunin ang mga naturang constellation. Saad pa niya na kaya siya narito ay upang hindi mapansin ng Labyrinth Master ang biglaang pagkawala ng mga pangalan, dahil kung sakaling mapansin nila ito ay siguradong magpapadala agad ito ng mga bagong pangalan mula sa ibang palapag upang ipagpatuloy ang kanilang plano, kaya't ang balak niya ay pabagalin ang paglalaho ng mga ito sa globo. Bagamat naunawaan ng Spear King ang nais gawin ng gabay ay nagtataka naman siya kung bakit nito sinasabi sa kanya ang lahat ng kanyang plano. Winika ng gabay na mayroon siyang dalawang dahilan at ang una ay alam niyang may lihim na sama ng loob ang lalaki sa Labyrinth Master, kahit na hindi direktang nagsalita ang Spear King ay hindi naman ito tumutol at sa halip ay napaiwas na lang ito ng tingin. Ang pangalawa naman ay naisip niyang may kaugnayan ang Spear King sa sinasabi niya na taong maaaring makatulong sa kanya upang muling maalala ang kanyang pagkakakilanlan. Bagamat maganda ang intensyon ng gabay ay muling itinutok ng lalaki ang kanyang sandata dito at sinabing kahit ano pa man ang dahilan nito ay hindi pa rin niya palalagpasin ang ginawa nitong pagpasok sa kuta nila. Hindi naman nabahala ang gabay sa ginawa ng Spear King at alam niyang kahit ganito ang aksyon nito ay makikinig pa rin ito sa kanya, kaya't sinabi niya dito na mayroon siyang hihilingin na isang pabor. Matapos nito ay bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan ay nagtataka na rin ang Labyrinth Master kung bakit hindi pa bumabalik ang kaluluwa ng mga napaslang na pangalan. Dito ay naalala ng Spear King na ang pabor na hiningi sa kanya ng gabay ay ang pawiin ng pagdududa ng Labyrinth Master kung bakit hindi pa bumabalik ang mga kaluluwa ng mga namatay na pangalan sa mortal na mundo. Kaya't dahil dito ay sinabi niya na marahil ay naligaw ang mga ito pabalik sa kanila, dahil minsan na rin itong nangyari. Sinang-ayunan naman ito ng Labyrinth Master at sa tingin niya raw ay hindi magtatagal ay makakabalik na ang mga ito, kaya't sa palagay niya ay hindi niya muna ipapadala ang mga pangalan mula sa ikatlong palapag at sabay wikang maaari na silang umalis. Habang naglalakad ang dalawa ay nagtatakang sinabi ng Sword King na hindi niya inaasahan na magsasalita ang Spear King dahil hindi naman daw niya ito ginagawa dati. Winika ng Spear King na sinagot niya lamang ang tanong sa kanila ng kanilang master kaya't wala naman daw masama sa kanyang ginawa. At isa pa ay parte na ng kanyang trabaho ang bantayan ang mga pangalan at ipagbigay alam sa kanilang master kung ano ang nangyayari, kaya't wala itong dapat ikabahala dahil hindi siya mawawalan ng mga pangalan katulad ng nangyari sa kanya. Dahil sa narinig ay nagpantig ang tenga ng Sword King sa galit at bubunutin na sana ang kanyang espada. Subalit hindi siya pinansin ng Spear King at patuloy lamang ito sa paglalakad at sinabing pupunta siya sa Soul Cycler upang tignan ang mga prutas, kaya't bumalik na rin daw dapat ito sa kanyang trabaho. Hindi nagtagal ay narating na niya ang lugar kung saan matatagpuan ang globo, at sa paglapit niya dito ay pinindot niya ang isang bagay, at dahan-dahan pumalit ang isang puno na hitik sa bunga ng kaluluwa ng mga pangalan. Matapos nito ay ilang araw ang nakalipas at lumipat ang eksena sa Valhalla Gym. Napakamot na lang sa ulo si Juyok, dahil hindi niya inaasahan na sabay-sabay pupunta ang tatlo sa kanilang paaralan upang magpaturo sa kanya. Kaya't wala na siyang nagawa kundi sabihin sa kanila na sumunod sa kanya ang mga ito sa sparring room. Habang nakatingin sa papaalis na sila Juyok ay nagtataka si Surayan kung bakit tila kakaiba ang kilos ng tatlo at labis ang respeto ng mga ito sa ating bida. Tugon naman ni Seyok na hindi na siya umaasa pang malaman ang pagkakakilanlan ni Juyok. Pero walang duda na ito ang pinakamalakas sa lahat ng taong naririto.
Matapos nito ay lumipat ang eksena sa loob ng sparring room, sinabi ng ating bida sa mga ito na hindi siya maaaring magtagal sa pagtuturo kaya't ang mahalagang pointers lang ang ibibigay niya sa kanila. Subalit bago sila magsimula ay iminungkahi ng ating bida sa pusa na tanggalin na nito ang kanyang maskara dahil makakasagabal lang ito sa kanilang pag-iensayo. Kaagad naman itong sinunod ni Black Cat bagamat nakita na ni Adelia ang mukha nito ay hindi pa rin niya maiwasan ang mapatingin dito. Nagtatakang tanong naman ni Logan sa pusa na kung ayos lang daw ba talaga na ipakita nito sa kanila ang tunay niyang itsura. Tugon naman ni Black Cat na ayos lang daw yun dahil wala naman sila sa loob ng market at isa pa ay minsan nang nakita ni Adelia ang kanyang itsura, napansin naman ni Juyok na tila kakaiba ang kilos ng babae kaya tinanong niya ito kung may problema ba daw ito. Itinanggi naman agad ito ni Adelia subalit sa loob-loob niya ay labis ang kanyang tuwa dahil nakita niyang muli ang itsura ni Black Cat. Matapos nito ay sinabi ng ating bida sa pusa na wala naman itong problema pagdating sa stamina. Bagamat hindi pa niya ito nakitang lumaban sa mga halimaw ay nasisiguro niyang sa pamamagitan ng training routine niya ay makakahabol din ito sa kanya. Dahil sa narinig ay naisip ni Black Cat na hindi na balewala ang mga pagpupumilit sa kanya ng kanyang master at walang tigil nitong ipinalinis ang mga labyrinth para lang maunang makumpleto ang mga kailangan ng ating bida. Sinabi pa ni Juyok sa pusa na ayos naman ang skills nito pero nahihirapan lang daw itong gamitin ng tama. Dagdag pa nito na mahirap para kay Black Cat na matuto ng swordsmanship at martial arts kagaya ni Cookie kaya't kailangan lamang nitong pumili ng isa. Dahil dito ay mas pinili na lang ng pusa ang swordsmanship dahil ito ang divine artifact na palagi niyang ginagamit. Matapos nito ay bumaling naman si Juyok kay Adelia at sinabing kahit walang magsabi sa kanya ay alam niyang stamina ang problema nito. Ipinaliwanag naman ng babae na dahil sa dami ng gawain sa kanilang clan ay hindi na siya gaanong nakakapag-ensayo, inaasahan na naman ng ating bida na ito ang ipapalusot nito kaya't sinabi niya dito na hindi madaling matutunan ang poison ni Dummy kaya't kailangan niya itong paggugulan ng oras. Saad pa ni Juyok na ang stuff na katulad ng paralysis at numbness ay kadalasan maaaring magamit sa pangmalayuan, ngunit kung nais nitong patayin ang target gamit ang poison ay kailangan nito ng direct contact. Kaya't ang goal nila ngayon ay palakasin muna ang stamina nito, hindi ito makakamit sa loob lamang ng 1 o 2 araw kaya't simula ngayon ay bibigyan niya ito ng workout routine at palagi niyang titignan ang martial arts nito. Nagtataka naman si Adelia kung ano ang ibig sabihin nito sa martial arts, ipinaliwanag ng ating bida na hindi naman siguro nito iniisip na kaya agad ni Dummy tunawin ang mga kalaban noong unang nagising ang kanyang ability. Saad pa niya na kapag tinignan ng divine artifact nito makikita na dagger ang naging pangunahing sandata nito at dahil maliit ang katawan ni Dummy naging mahalaga para sa kanya ang paggamit ng hand-to-hand combat. Kaya tinanong niya ito kung minsan na ba itong nakapag-ensayo ng martial arts. Ikinwento ni Adelia na isa sa dating pinuno ng Ventric family ang nag-aral kung paano gamitin ng tama ang ability matapos maging guardian constellation nila si Big Mask. Pumasok daw ang pinunong yun sa Constellation Realm of Imagination at doon natuto ng martial arts para matulungan siyang gamitin ang poisoning, ang mga martial arts na iyon ang naging pundasyon ng kanilang pamilya. Narinig din niya na medyo iba na ang estilo ngayon pero sinabi niya na natutunan niya rin ito. Dahil sa sinabi ng babae ay napagpasyahan ni Juyok na paglabanin si Logan at Adelia na labis ikinagulat ng dalawa. Nanginginig na sinabi ni Adelia na bakit naman siya nito gustong makipaglaban kay Logan alam naman siguro nito na top 1 contractor ang lalaki, tugon naman ni Juyok na alam niya yun kaya't wala siyang dapat ikabahala. Matapos nito ay sinabi ng ating bida kay Logan na makikipaglaban ito nang hindi gumagamit ng mana at si Adelia naman ay gagamit lamang ng 20% nito. Nagtataka naman tanong ni Logan kung may kinalaman ba ang kanyang pakikipaglaban sa one-punch skill. Kinumpirma ito ni Juyok at sinabing malalaman niya ito matapos ang laban, at sa paraan na ito ay makikita nila ang mga kakulangan niya at mga dapat palakasin. Dahan-dahan namang lumapit si Black Cat kay Juyok at nababahala itong nagtanong kung ayos lamang ba daw ang kanilang gagawin, dahil hindi siya sigurado kung kayang makipagsabayan ni Adelia kay Logan kahit hindi ito gumamit ng mana. Nagtataka naman si Juyok kung ano ba daw ang ipinag-aalala nito at kung may pagtingin na daw ba ito sa babae. Nauutal naman sinabi ng pusa na naka-curious lang daw siya sa mangyayari. Hindi naman pinansin pa ng ating bida ang palusot ng pusa at sinabing manood na lang daw ito at malalaman nito ang ibig niyang sabihin, matapos nito ay lumipat ang eksena kung saan ay mabilis na sumugod si Logan kay Adelia upang magpakawala ng isang suntok. Subalit madali lamang nito na harangan ang atake,
at nagbigay ng isang counter-attack at bagamat naharangan ito ni Logan ay hindi pa rin niya naiwasan ang mapatalsik. Tila inaasahan na naman ng ating bida ang magiging resulta ng laban kaya't hindi na siya nagulat, habang si Logan naman ay hindi makapaniwala na mayroong alam na martial arts skill si Adelia. Kaya't sa kanyang pagbagsak ay mabilis siyang bumawi ng isang suntok, hindi naman inaasahan ni Adelia na mabilis makakabawi si Logan kaya't wala na siyang nagawa kundi buong lakas itong harangan. Subalit hindi pa rin niya maiwasan na mapa-atras sa pader, at kasabay nito ay muling lumundag si Logan at nais na sanang tapusin ang laban. Ngunit hindi niya inaasahan na may isang alas pa pala si Adelia at nagpakawala ito ng isang malakas na sipa na tumama sa kanyang mukha, at sinundan pa ito ng isang pump technique na rektang sinalo ng kanyang sikmura. Bagamat hindi siya napabagsak sa mga ginawang counter-attack ni Adelia ay hindi pa rin niya maiwasang indahin ito. At bago pa man magkainitan ng todo ang dalawa ay pinatigil na sila ni Juyok at tinanong si Logan kung naiintindihan na ba nito ang kanyang mga pagkakamali, wala naman ideya si Logan kung ano ang sinasabi nito kaya't tinanong niya ang ating bida kung ano ang ibig nitong sabihin. Ipinaliwanag naman nito na kaya siya nahihirapan talunin si Adelia ay masyado siyang umaasa sa abilidad ng kanyang constellation kaya't ngayong di niya ito magamit ay hirap na siyang humarap sa kalaban. Saad pa niya na inayos lang niya ang mana levels para mabalanse ang pagkakaiba ng stamina nilang dalawa kaya ibig sabihin na talo talaga siya ni Adelia sa totoong hand-to-hand combat, pwede namang ma-develop ang stamina sa pamamagitan ng training kaya medyo naging hindi patas ang sitwasyon para sa kanya, kaya't hindi na nito kailangan magtaka kung bakit hindi pa rin niya natalo si Adelia kahit hingal na ito at pagod na pagod. Pagkatapos nito ay tinanong niya si Logan kung nag-training na ba ito ng martial arts noon. Sumagot si Logan na oo at natutunan niya yun sa paglipas ng panahon sa tulong ng kanyang Guardian Constellation, nang marinig ito ay sinabi ng ating bida na ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit ito natalo, at hayaan niyang ikwento niya ang isang lumang istorya noong 300 taon na ang nakalipas.